malapit na nga magtanghalian nito kaya ayan, nag-asikaso na rin ako. Pero syempre, bago ngayon, hi, hello, welcome to my vlog. Oh, akala niya wala na namang mini vlog, no? Night duty lang siya ngayon, kaya pagpasensyahan yun na. Hindi na nga ako nag-video nung nag-almusal kami, kaya ito tanghalian na agad itong video natin. Syempre, bago ang lahat, sarili na muna ang uunahin. Naghilamos nga lang muna ako ng mukha, at dahil nakaluwag-luwag tayo ng bahagya, Kojik nga yung panghilamos ko. Tapos ayan, nilipat ko na nga muna yung kalendaryo natin at baka makalimutan ko nga na naman. Hinugasan ko nga lang din itong mga pinagkainan namin kaninang umaga at hindi ko talaga alam kung bakit ganyan nga yung video. Sobrang lapit naman sa mukha. Yung iPhone kasi yung gamit ko na pang video nito. At dahil mumurahing LCD nga lang yung pinapalit ko dito, ayan, nagkukusa siyang mag-touch ati. Pero sabi nga dun sa pinagpagawaan ko, kapag ganun nga daw, pwedeng nga daw ibalik sa kanila para mapalitan. Pero ati, tinatamad nga ako lumabas, kaya hahayaan ko na muna. O siya, ayan, pagkatapos ko mahugasan yung mga hugasin ko, direkta luto na nga rin ako ng tanghalian. Ginisang itlog nga itong lulutuin ko. At nag-crave lang talaga ako dito bigla dahil ginisang ampalaya nga ang ulam nila mama. O diba ganito din yun, pero wala lang ampalaya. Kapag ganito nga yung ulam namin, kahit nga hindi ako kumakain ng kamatis, dinadamihan ko talaga yung paglalagay. Ang ayoko lang naman sa kamatis, yung texture nga niya, pero yung lasa, bet na bet ko talaga yan. Sa sibuyas naman, hindi nga ako kumakain yan ng luto, pero hilaw ati, kumakain ako niyan. Ang weird, diba? Ewan ko ba sa panglasa ko, basta ganun siya. O siya, ayan, kumuha nga lang ako ng maliit na mangkok para nga paglalagyan nitong mga itlog. Bali, 4 na piraso nga lang yan at okay na nga yan. Nung mga oras nga na to, hindi pa nga dumadating yung in-order ko na regulator, kaya nga dito pa rin ako sa induction cooker magluluto. Itong Red Chef na frying pan na nga lang din yung ginamit ko dahil saktong-sakto lang naman yung lulutuin ko dito. At ayan, habang pinapainit ko na nga yung kawali, pinaglalagay ko na nga rin dito yung mga kakailanganin ko. Nung nalaglag nga pala yung condiments organizer ko, nabasag nga yung lagayan ko ng mantika. At ang pinakamasakit nga doon, kaka-refill ko nga lang, no? Kaya nga nung pumunta kami ng talipapa ng Ate Atina, bumili na nga rin ako ng isang boteng mantika. Medyo dinamihan ko nga rin pala ng lagay ng mantika dahil masarap nga sa ginisang itlog. Yung nagmamantika. Tapos nung mainit na nga rin yung mantika, inumpisahan ko na nga rin maggisa. Naglagay nga rin ako ng konting patis, tapos dinurog-durog ko na nga itong kamatis para mas lalong lumasa. Nakalimutan ko pang batiin yung itlog, kaya ayan, bago ko nga nilagay, binati ko na muna. Kaya ayan, bati na kami. Hala, hindi! At dahil ginisang itlog lang naman ditong niluto ko, syempre mabilis ko nga lang din yan naluto, kaya ayan, nilipat ko na rin sa lagayan. O diba, super yummy. Mas lalo pa talaga siya nagmukhang masarap dahil dito sa pinaglagyan. Doon nga pala ulit kami kumain ng tanghalian kila mama at hindi na nga ako nakapag-video. Kaya naman dito na tayo sa nagtrabaho na ako. Sa totoo lang, ilang araw na nga talaga itong parcel ko na to dito sa bahay at ngayon lang talaga ako sinipag nabuksan to. At grabe naman sa pabox, akala ko talaga kailangan ko na mag-baby. Dahil mukha talaga siyang karton ng gatas, oo. Pero ito ngayon laman, mga tissue ate, at hindi na talaga ako mahihirapan magpunas-punas. Dahil ate, sa lambot nito, pwede talaga siya kahit saan. Less hassle na nga sa paglalaban ng basahan. Dahil minsan talaga kahit anong laban mo sa basahan, meron pa ring himulmul na naiiwan. Tapos kapag ginamit mo nga na pampunas, naiiwan nga yung himulmul dun sa pinunasan. Ate, kahit maliit nga lang to, 280 sheets na yan. O diba, hindi mo akalain. Tapos sa isang box, 12 packs na nga siya. At sa totoo lang, bet na bet ko talaga to dahil sobrang pawisin talaga ng babae. Yung tipong kapag lalabas ka lang ng bahay, kailangan talaga meron kang bitbit na panyo. Dahil pamaya-maya lang, akala mo naligo ka na sa pawis. Oo. Pamaya-maya nga lang din, dumating na nga yung in-order ko na bagong regulator. Kaya ayan, makakapagpahinga na ulit yung induction ko. Noong linggo nga, napa-order ako bigla ng bagong regulator dahil nasira na nga yung regulator namin dito sa bahay. Okay nga lang yun dahil nasulit din talaga namin. Umabot siya ng 3 years sa amin. At sa totoo lang, kung hindi pa nga nasira, hindi nga mapapalitan. At nakakatuwa lang dahil bago na nga itong regulator natin, meron na nga tayo maayos na pihitan. Sa sobrang tagal na nga kasi nung luma namin na regulator, ayun, nasira na nga yung pihitan niya. Diyos ko, pati itong tornilyo, nanigas na dito ate. Kaya ayan, ginamitan ko na talaga siya ng plies. Tapos pinutol ko na nga din yung dulo ng hose dahil bumakat na nga doon yung pinaglagyan ng lock. Syempre ate, bago ko nilagay yung bagong regulator doon sa hose, chinik ko na nga muna kung pwede pa nga yung lock. Dahil baka bigla na lang kami sumabog dito at matuwa pa yung mga bashers ko dito sa ginawa ko sa super kalan ko. Hala, hindi! Tapos ayan, nung ma-assemble ko na nga yung regulator, inalagay ko na nga rin dito sa tangke. Sa 3 years nga na nakaganito na kami, sanay na talaga ako sa paglalagay ng ganito. And ayan, Diyos ko, tuwan-tuwa na talaga ako dito dahil makakapagluto na nga rin kami dito sa kalan namin. Medyo natagalan lang din talaga ako sa pagsisindi nitong kalan dahil may 1 linggo nga rin tong natenga. O siya, salamat Shopee!